Real talk lang tayo ha. Eto kasi 'di ba, sinasangkot na yung pangalan ni Digong sa droga, no? Eto ang isang tanong ko. Ikaw meron kang war on drugs. Sinasabi mo, I hate drugs. Tinutukhang mo yung mga maliliit na mga kababayan natin, mga walang kalaban-laban, sinutsugi-tsugi nyo. Pagkatapos, economic advisor mo, since 2013, as I remember, 2013 or 2012, ay meron ng mga reports na nasasangkot sa pulburon. So, imposible naman na wala kang alam doon. 'Di ba? Imposible na wala kang alam doon eh. Tapos ayon doon sa report na share to, no? Yung sinabi niya na nung binigay niya sa iyo yung report niya, parang yung sinabi mo noon ay si Michael Yang ay isang drug addict. Drug addict lang. Lang. Hindi mo sinabing drug lord, kundi drug addict lang. So ito ang tanong ko, just for the sake of argument, na talagang drug addict lang siya at hindi drug lord. Ito ang tanong ko, bakit mo pa siya ginawang economic advisor? Bakit hindi mo siya tinukhang? Bakit hindi mo siya inilagay sa rehab? Gayong ikaw mismo nagsabi na drug addict. Bakit yung mga kababayan natin na maliliit, pinagtsugi-tsugi-tsugi nyo? Tapos marami pa nga doon, di ba? Hindi pa napapatunayan. Inilagay lang sa listahan. Hindi pa napapatunayan. Walang due process. Pinagtsugi-tsugi-tsugi nyo. Pagkatapos ngayon, sisigaw kayo ng dapat may human rights. Oh, sobra naman yan yung pag-raid na ginawa sa KOJC. Hello? How about the 27,000 reported na AJK? How about that? Okay, gamitin na lang natin yung report mismo ng Office of the President sa opisina mo mismo. Accomplishment reports nyo. 'Di ba? Lumalabas doon sa accomplishment reports nyo na merong 20,300 plus. Galing mismo yan sa opisina mo. Accomplishment reports ninyo for 1 year only, 2016 to 2017. Kaso hanggang 2021 ka pa. So, ibig sabihin, meron pang mga unreported. Diba? Pagkatapos ngayon, gusto nyong mag-evade sa batas. Ganon-ganon na lang. Hello? Ano yung mga buhay na yan? Mga ipis lang ba yan? Mga langgam lang ba yan na walang importansya? Hoy, buhay yan binigay ng Diyos. Katulad mo rin. Buhay na binigay ng Diyos na ang pwede lang bumawi ay ang Diyos. Hindi ikaw, hindi ang sino mang tao. So kung titignan natin, kayo yung walang paggalang sa human rights. Kita nyo, ang daming mga collateral damage, mga bata, maraming mga nanay na wala ng anak, mga maliliit na bata, mga teenager na meron pang mga pangarap sa buhay. Grabe ang ginawa nyo sa panahon nyo. Pagkatapos gusto nyo lang na makaalpas. Ngayon, yung may mga probe na ginagawa, quad, sa House of the Representative. Sasabihin nyo, pinupolitika lang kayo. Hello, hindi kayo pinupolitika. Dahil maraming mga naglalabasan na mga ebidensya, maraming mga reklamo, maraming mga police reports. Hindi kayo pinupolitika. Mahiya naman kayo sa mga balat ninyo. Magkaroon man lang kayo ng kahit kaunting konsensya. Kahit konsensya na lang. Ganun na lang ba yun? Alam niyo, dapat hindi kayo makaalpas dapat dito eh. Dapat usigin talaga kayo ng batas. Dahil ganun na lang ba yun? 27,000? O let's say, gamitin na natin yung yung report ng Office of the President ni Digong, 20,000 plus. Gosh, 20,000, it's huge number. Mabuti sana kung at least 100 ang natsugi. O let's say, 1,000 ang natsugi. Pero kahit nga 100 lang yan, mahalaga ang buhay ng tao. Sasabihin nyo naman, paano naman yung mga sinugi ng mga adik na yan? Hello? Kaya nga meron tayong kulungan eh.
Kaya nga meron tayong rehab, meron tayong kulungan. Huwag mong ilalagay ang batas sa iyong mga kamay. Kahit ano pa man ang reason mo, huwag mong ilalagay ang batas sa iyong mga kamay. Hindi gera to. Meron lang namang license to kill kapag gera. Doon lang tayo nagkakaroon ng license para kumitil ng buhay ng tao kapag panahon ng gera. At saka kapag pinagtangkaan ka, endanger yung buhay mo, yun. Pero pag basta nyo na lang tutukangin, maraming mga reports na pinapasok nyo sa bahay, pagkatapos kinakaladkad nyo sa kusina, nalagay nyo sa ilalim ng lababo, pagkatapos ganun agad. Walang due process. Grabe ang ginawa nyo. That is demonic, barbaric. Tao yan eh. Ang ginawa nyo para lang para lang langgam, para lang ipis. Pagkatapos ngayon, sasabihin nyo, pinupolitika kayo. Hello! Kaya nga si Digong umalis sa ICC dahil nga, di ba, hinahabol na siya ng ICC. So, walang kasalanan dito si PBBM. Alam nyo, be accountable. Sa mga ginawa nyo, dapat maging accountable kayo dahil kayo ang may kasalanan yan. Ginusto nyo yan. Pangatawanan nyo. Noong mga panahon na ginagawa nyo yan, anong sinasabi ng Pangulo ng Pilipinas, si Duterte? Sige, wala akong pakialam dyan. Sige, ganun yan. Wala akong pakialam. Human rights, human rights. Mag-ato kayo dyan, sige. Sagot ko kayo. Hindi kayo makukulong. Diba? Ganyan ang ginawa mo sa kapulisan natin. Ginawa mo silang monster. Ginawa mo silang mga demon. Instead ng kapulisan natin, ang trabaho sana nila ay ipagtanggol ang mga Pilipino, panatilihin ang peace and order, pero anong ginawa mo? Ginawa mo silang mga demon, mga bayaran. Kasi diba, merong reward system eh. 10,000, 20,000, 30,000. Isang ulo. 10,000. Sino nagsabi niyan? Yung mga kapulisan din. From their mouth, na kaya sila talagang nagpupursige na makaganon. Dahil merong reward. Kita mo? Ginawa mo silang bayaran ng mga monster. Imbis ng trabaho nila ay panatilihin ang peace and order, ipagtanggol ang batas, pero sila na ang naging lawbreaker. Kasi lawbreaker ang commander-in-chief. Kaya mahiya kayo sa balat nyo. Rereklamo kayo na excessive force of power ang ginawa sa KOJC, na sobra-sobra ang ginawa na pagre-raid. Mahiya kayo sa balat nyo. Kung sobra-sobra yon, hindi sana merong mga natsugi doon ang mga kapulisan. Pero wala naman eh. Yung isang natsugi dahil sa heart attack. Dahil nandun siya, hindi pa siya kumakain. Dahil din kay Kibuloy na walang awa na ginagawang human shield ang kanyang mga member at ginagamit ang kanyang mga member para sa kanyang sariling kapakanan. Diba?